Hi everyone! Here's another quick and easy recipe. For tonight's dinner nga po ay nagluto nga ako nitong salt and pepper pork chop. Pero ngayong gabi nga po ay dalawa lang kami ng amo kong babae ang kakain dahil late ko na nabasa yung chat sa akin ng amo kong lalaki. Na hindi nga daw po siya kakain dito ng hapunan pero nakapagsaing na ako nung nabasa ko nga yung chat niya. Anyway, hi everyone! Ako si Jinky, isang kasambahay dito sa Hong Kong and welcome to my mini vlog, another day of my life here in Hong Kong. Unang ginawa ko nga po dito sa my pork chop ay tinadtad ko muna para mabilis na lang siyang lutuin. 4 na piraso nga po yan at ganun nga po yung ginawa ko sa kanilang lahat. O diba, kawawa naman yan. Kapag nga po nagtatagdad ako ng mga karne ay doon nga po ako sa baba dahil nga sabi ni Lola ay baka nga daw po masira itong lababo. Abay oo nga naman kaysa naman magbayad ako ng 300 sa pera dito. Share ko lang, alam nyo ba na kapag nakasira kayo ng mga gamit ng mga amo ninyo ay hindi sila pwedeng maningil ng malaki at 300 nga lang yung pwede nyong bayaran. Based nga po yan sa may research ko. May research yan. Oh wow! Para nga po may ma-share ako sa inyo and correct me if I'm wrong. So per item nga po yan kung sakali at wag naman kayo mag-alala dahil hindi po lahat ng amo dito ay naniningil kapag meron nga kayong nasisira. Ayun lang, sa balik nga po tayo dito sa may recipe natin at hiniwa ko nga po yan ng ganyang kaliliit yung pork chop and sunod nga po ay naghiwa rin ako nitong sibuyas. Pagkatapos ko nga po naghiwa ng sibuyas ay nagprepare din ako ng bawang at naghiwa nga rin po ako ng spring onion. Dinamihan ko nga po yan ng spring onion para naman mas makulay ang buhay. Uy, charot! So, ayan nga lang po yung mga sangkap na gagamitin natin. At dahil hindi nga po nawawala ang isda kapag nagluluto ako, ito nga po't magpiprito ako nitong salmon. Pinunasan ko na nga po muna yan dahil nga po imamarinate ko yan ng salt and pepper at yung paprika powder. Ipiprito ko nga po yan mamaya sa butter na may kasamang garlic. Tapos lutuin nga lang po yan sa sobrang hinang apoy. And bago ko nga rin po pala lutuin yung ulam namin, ay niluto ko na rin muna itong ulam ng alaga ko. Sa ulam nga po pala ng alaga ko ay nagluto ako ng pork sarsyado. Nung ginisa ko nga yan ay natalsikan nga ako ng mantika at narinig nga nung alaga ko na medyo nasaktan ako kaya naman ang tanong niya, what happened? Be careful, sabi pa nga niya. Balik na nga tayo dito sa niluluto ko at etong at ginisa kong una, itong pork chop. Niluto ko nga po ng gusto yan hanggang sa magisa na siya sa sarili niyang mantika. At dito nga po ay nilagyan ko na siya ng salt and pepper. Habang niluluto ko nga po ito ay nilakasan ko na yung apoy hanggang sa mag-brown na nga yung kulay. And after that ay sinet aside ko nga po muna at nilagay ko nga po dito sa may plato. In the same pan nga po ay naglagay ulit ako ng mantika at ginisa ko nga itong sibuyas. Ginisa ko nga lang po muna ng gusto yan pagkatapos noon ay nilagyan ko nga ng bawang. So mekos-mekos nga lang po hanggang sa mag-aroma na yung dalawa at nilagay ko na nga po ulit itong pork chop. Hinalo-halo ko nga lang po muna yan ng 1 minuto pagkatapos noon ay nilagay ko na nga itong spring onion. At dahil feeling chef na nga po kami ditong mga kunyang sa Hong Kong ay may pahagis-hagis pa nga tayo dyan. Wow! Charot lang, so niluto ko pa nga po yan ng 1 minuto. After 3 years nga po ay naluto na kaya naman nilagay ko na dito sa may plato. And that's it, done and ready to serve. Hay nako, nagugutom na naman tuloy ako. Ayun lang, kaya naman hanggang dito na lang and thank you for watching. Please follow for more. Salamat!